Kayo po ba personally, was there an instance na naramdaman nyo na kayo po'y ipapapatay? Delikado ito. Hindi ito pwede maging presidente. Alam niyo itong si Mayor Sara. Hello mga ka-tune in! Kumusta po kayo? Panahon na ng politika ngayon, hindi na tayo makakaiwas. October 3, ibig sabihin, pangatlong araw ngayon ng filing ng Certificate of Candidacy. Marami nang nag-file ha, at yung isang palagay ko, nagulat din kayo, nag-file sa pagka-Vice President, hindi si Pangulong Duterte, kundi si Senator Bongo. Yan. So mapapadalas ang ating pakikipagtapatan sa mga politiko, national man o local. Malakas kayo sa akin eh, sa kalam, ika nga. Kaya ating kikilatisin ang mga politiko. At malamang, asahan nyo rin sa akin na ang aming makakausap ay maaaring gustong-gusto nyo. Yeah. O kaya gustong-gusto nyo sipain. Ganun talaga buhay eh. Meron kang kakampihan, meron kang kasusuklaman. Pero dapat parehas lang. O pwede rin kayo magalit sa akin. Gusto ko lang sabihin sa inyo na medyo masama sa pakiramdam siguro yung nangyari kay Tony Gonzaga. Porkit na-interview niya si BBM o Bongbong Marcos, nagalit sa kanya yung mga dilawan. At syempre, yun namang iba, natuwa sa kanya. Ganito talaga buhay ng nasa media, hindi ba? So, wag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Eka nga, total naman, hindi ako si Tony Gonzaga, ako si Tony Taberna. Umpisahan na natin. Ang ating makakausap ngayon, marami siyang kaibigan, pero mas marami siyang kaaway. Baka isa ka doon. Walang iba kundi Senator Antonio Trillanes. Magandang araw sa inyo, Katunying, at sa ating mga viewers. Senator, bakit naman ba kinukulit nyo tong si VP Leni Robredo na tumakbo na? Kung ayaw naman ng ali, bakit pa pine-pressure nyo? Parang nahihirapan tuloy. Ako naman, kaya naman namin tinutulak talaga siya na tumakbo kasi base sa nakikita namin sa hanay ng oposisyon, talagang siya yung napakalaking tsansa na manalo. Kung hindi po si VP Leni at halimbawa kung wala naman kayong plano tumakbo na sa pagkapangulo, sino po ba sa hanay ng mga nandidiyan, yung mga sabihin nating nagdeklara na gustong tumakbo, ang sabihin natin nandun sa pangalawa sa pagpipilian ninyo? Well, pag-aaralan namin ng gusto, either si Senator Pacquiao at si Mayor Isko. Ako personally, malapit naman ako kay Senator Manny Pacquiao. And alam ko rin naman yung storya niya na talagang mabuti namang tao siya, no? So, kumbaga, yung intensyon para sa bansa nandun kay Senator Pacquiao, pero yung kakayahan kay Senator Pacquiao, tingin nyo? So yun yung isang konsiderasyon na talagang kailangan bigyan mo ng weight, and the people around him, titignan mo rin yun. So pwede siyang mamaniobra? Pwede po. Kung sakali na hindi talaga tumakbo si VP Leni sa presidency, naniniwala ka ba na malaki ang chance mong manalo? Alam mo, Katunying, kung hindi ako nanalo noong 2007, maaaring manghina yung loob ko eh. Kaso, alam mo naman kung gaano ka-imposible rin yung laban na yun, di ba? Nakakulong, 1% din lang ako noon eh. Pero, hindi natin malalaman until susubukan natin, di ba? Kaya naman may campaign period, para may panahon kayong to present yourself. Sabihin na nating may silat, kumaga. Noong 2007 na tumakbo ka, kahit siguro, sabi nga nila, kahit siguro aso, galit kay former President Gloria Macapagal Arroyo noon eh. Pero ngayon, ito si Presidente Duterte, grabe ang rating. Hindi ka pa masusuko. Alam mo yun, yung pagka meron kang ipinaglalaban, may pinaninindigan ka, na minsan kahit maapektuhan ka at yung pamilya mo, kahit papaano, tinitindigan mo pa rin. No? Ngayon, dito naman yung kay President Duterte, ang
ito kasi no nagkausap kasi kami nito no ni Duterte before siya tumakbo no. Mga April ng 2015. So yung grupo kasi noon, naghahanap kami ng alyansahan. So nag-decide na pag-aaralan namin, kikilalanin namin 3 kandidato, si Senator Grace Poe, si Secretary Marojas. Then pino-float pa lang noon, ito nga si Mayor Duterte. Isa-isa namin pag-aralan. Di ba noong mga panahon na yon, sabi niya hindi siya tumatakbo, hindi siya tatakbo. So nagkwentuhan na lang kami. Doon sa kwentuhan namin na yon, sinasabi niya sa akin yung mga pinatay niya at dinidescribe niya yon. Medyo na-bother ako doon kasi di ba yung killer pag pumatayan medyo teka muna, itatago mo yan kasi baka may implications yan, legal implications. Ito hindi, pinagmamalaki niya at dinidescribe niya in graphic detail yung pag binaril daw niya ng Carmelite, nagtatalsikan daw yung utak sa floor, gano'n yung bang pinapakita niya na yung, alam mo yung macho war stories. Siguro inisip na since dati kong sundalo, baka mai-impress ako sa storya niya. Pero after nung meeting na yun, nag-report ako sa grupo. Sabi ko, delikado ito. Hindi to pwede maging presidente. Kaya nung biglang lumabas siya, nung late November, teka muna, lahat nung napag-usapan namin na hindi to pwedeng maging presidente. So talagang kinanapan ko na ng mga dosye yan. Kasi yun ang mission namin ngayon to make sure na hindi ito magpresidente. Then, during the course of the campaign, dumating yung mga dokumento, yung bank accounts niya sa BPI. In fact noon, hindi naman kilalang notoriously corrupt yan si Duterte. Pero, kaya nga nagulat ako nung nakita ko yung mga bank accounts. Bakit umabot ng billion ito? Ngayon, may problema tayo rito, no? So, dalawa ngayon ang pwedeng namin gawin doon. Uupuan ba namin itong impormasyon na ito? Kasi wala na talagang runaway landslide victory ng direksyon niya Di yun yung choice. Upuan mo yung dokumento or ilabas mo, ipakita mo sa taong bayan at sila na yung maghusga. Ang desisyon is ilabas. So dahil doon, iba to si Duterte. Medyo vindictive ito no? Nung nanalo siya, nag-step back naman kami. Sige, yan ang gusto ng taong bayan, di step back tayo. Inantay namin kung magpapakitang gilas. Kaso July 1 pa lang, first day pa lang, talagang grabe yung patayan. Hindi namin kinaya, no? So magpa-file na kami ng magpa-file na ako ng resolution ng investigation. Nauna sa akin si Senator De Lima ng 1 day sa pag-file. Kayo po ba personally, was there an instance na naramdaman nyo na kayo po ipapapatay o meron bang actual na insidente na you feel like you are gonna be assassinated because of what you are doing? Nung nagbumaliktad yung aming testigo nila, no, yung Davao Death Squad, bumaliktad papunta sa amin. Si Arturo Las Cañas, si Sergeant Las Cañas. Siya mismo pala yung nautusan na napatayin ako. At kaya nga nahiya siya noon the first time na nakita niya ako, humingi siya ng dispensa sa akin. Tapos meron ding isang general, dating general na nagbigay sa akin ng information na pinapasahan sila ng gano'n na order, pero wala naman daw kumukuha. Walang kumbaga may gustong may pera, may pare, may buong project, pero wala daw tumatanggap. So pinarating din sa akin yun. So meron siyang ganun. Sa tingin nyo, bakit walang kumukuha ng project laban sa inyo? Siguro kasi among other things, nakita nila na marunong din naman tayo mag-protect sa sarili natin. Pangalawa, nakita nila yung nangyari kay Ninoy, na
ultimately, yung mga gumawa, sila rin yung nakukulong kahit mag-succeed sila. Parang gano'n. Hahabulin at hahabulin. Masyadong toxic. So yung mga mercenaryo, mas gusto nila yung papatayin, yung mga feeling nila kaya nilang they can weather the storm. Yun. So, but still, it's not a guarantee because yun na nga, pinagplanuhan pa rin ako sa scene. So, meron lang ako papakita mga picture sa'yo. Anong gustong sabihin mo kung magkakaharap kayo ni Presidente Duterte na kayo lang, anong gusto mong sabihin sa kanya? Nanghinayang lang ako. Sabi, yung bang sayang na he was given the opportunity. Alam mo, daming talaga nakita namin to ng 2016. Yung nagrarally siya na talagang sila, puso-puso. They were so inspired by the symbol of Duterte, the promise of change. Ando doon sana yung golden opportunity eh. Kasi kami kahit nalaman ko na yung background niya, yung mga pinatay niya, yung mga nag-uusap kami, doon pa lang kinalabutan na ako, nakita ko yung mga bank accounts, dami pang mga dossier na nakita kami. Pero we were hoping against hope na baka pag presidente ito mag-aayos eh. Takot ba siya sa ICC? Tingin mo? I believe so. Iba kasi yung ICC, yung mga courts dito, pwede mo pang aregluhin, hanap ka namang contact dyan. Babayaran nila kung sino man. Pero yung ICC, iba yun no? Tapos may global warrant of arrest. Mahirap yun. Susunod. Ano sa mo kay Deputy Speaker Paulo Duterte? Actually, yan ang kailangan katakutan ng Pilipinas. Imagine niyo ito, si Pulong. Kung mananalo si Sara Duterte, malamang Speaker of the House ito. Tapos sa ganon, by 2028, ito na yung patatakbuhin nilang presidente. Alam nyo, titignan nyo si Duterte, hindi nga niya ito pinagkatiwalaan na mag-mayor sa Davao. Ito yung panganay na anak ni Duterte. Si Sara pangalawa lang. Pero nung namimili si Duterte ng pagkakatiwalaan niya para ipumalit sa kanya, yung pangalawa ang pinili niya na babae. So that tells a lot kung anong klaseng karakter niya. Hindi, yung sinabi mo nakakatakot. Yung pagkakasabi parang napalingon ako, parang natakot din ako eh. Ano nakakatakot? Let me just say na they are involved yung pamilya nila involved sa maraming mga illegal na bagay. At yun nga, doon sa investigation namin sa Senado, lahat ng mga testigo doon, practically lahat sila pointing to him as the one behind the importation. So, imagine niyo yan. Diba? Galit daw sa droga yung tatay. Tapos, yung anak nadadawit dun sa importation ng toneladang drugs. Tapos yun nga, base sa aking informante, ay miyembro siya ng triad. Kinasuhan mo ba si Congressman Duterte? Doon kasi sa Blue Ribbon Committee, sila yung magre-recommend ng charges. Winaikwash ni Gordo. So yun eh. Paano mo siya makakasuhan na gano'n? But hindi na may sabihin no na forever na walang kaso. Pag wala sila sa pwesto, lahat yan pwede mo ulit ma-reinvestigate at yan, yung mga testigo dyan, they will now have that confidence na pwede na nilang ituro na hindi na sila manganganib yung kanilang buhay. Hindi, teka muna, bago lang yung susunod na picture. Ano nangyari ngayon? Si Senator Gordo na pinupulutan ni Pangulong Duterte. Yun na nga. Sabi ko nga, maganda na rin yan na kahit huli na, o kahit politically motivated o kung ano motivation niya, ginagampanan niya finally yung trabaho niya. Pero kung early on pa lang niya ginawa at hindi pinonpeksyonan to si Duterte at yung administrasyon niya, maaga na mulat yung mga kababayan natin. Kasama na yan si Michael Yang Alam mo yung si
Senator Gordon na yung chairman ng Blue Ribbon Committee nung iniimbestigahan yung 11 billion peso yung shabu shipment yung sa magnetic lifters yun ang ilusot. Ang sinasabing nasa likod nun is si Michael Yang. Tapos si Asierto, yung isa sa mga resource persons, nagbigay ng report, PNP report kay Gordon at binigay rin kila Duterte, kila Bongo, lahat, pati PIDEA, na itong si Michael Yang ang drug lord, na economic advisor ni Duterte. So, mas mabigat yun, hindi ba mas mabigat yun? Mabigat itong ngayon, yung sa Pharmaly, no? Pero talagang siguro kung pinurso yun, grabe. Ito pa lang si Duterte na galit sa droga, yung pala panggap lang para lang maproteksyonan, para ma-monopolize nila yung drug trade dito sa Pilipinas. So yung mga karibal na drug lord, yun yung pinuntarya nila noong una. So si Senator Gordon ang may kasalanan kaya na may pagpatong si Michael Yang ngayon sa Pharmaly? Oo naman. Kasi alam niya noong pa lang 2018 2018, ando doon na yan. Issue na yan. Kaso, ando doon pa siya sa protect Duterte mode Kaya, hindi niya pinapaporma yung mga ebidensyang magpo-point kay Duterte as complicit or itong kay Michael Yang. Talagang na yun. And ang ginawa ni Gordon, si Asierto pa yung pinaaresto. Yung PNP na nag-imbestiga. Kay Michael Yang. So yung picture. Alam niyo itong si Mayor Sara, one time lang kami nag-meet nito, parang isa-isang restaurant sa Davao, pinakilala lang sa akin. So, wala ako, to be honest, wala akong personal recollection gaano. Pero dala niya yung apelyido ng tatay niya, so sasaluhin niya yan. Kung ano man, hindi pwedeng hihiwalay nila yung puno sa bunga. Tingin mo ba tatakbo siyang presidente? Ang assumption namin, tatakbo siya. Pero mukhang independent ang tatakbuhan. Independent. Itong susunod na to, parang itong si Yorme, hindi ka masyadong kumbinsido sa kanya. Feeling ko lang, mas maganda siguro kung tinuloy niya yung 3 terms niya sa Maynila Kasi kung inaayos niya talaga doon na completely, talagang meron siyang mapapakita eventually kung tatakbo siyang presidente, let's say sa 2028, buo na yung kanyang resume, ika nga. Ito, si Senator Ping Lacson. Bakit pa kayo naman magkabaro, ika nga? Pero parang hindi kayo pareho nilalandas, Senator. Personally, naman kami, civil naman kami doon sa Senate. Pero nagkaroon lang kami ng medyo parting of ways or disagreements nung kay Senator Laila de Lima. Kasi alam niya na bogus lang yun sabi ko, hindi pwede tayo mag-instrumento ng isang bagay na kagaya nito, magpapakulong ka ng isang inosenteng tao. Senator, kilala natin si Senator De Lima. Tagal kong kinover ni Senator nung siya ay Justice Secretary pa. Mapustura mapustura. Pero kailan mo siya huling nakausap? Pwede bang i-describe mo yung huli mong ninyong pagkikita ni Senator De Lima sa Bilangguan? Parang bago siguro yun, bago mag-lockdown pa yun, baka mga late 2019. Yun, nakikita mo naman siya in high spirit siya, tapos nakikita mo siya nangangayayat siya Hindi naman yung butot balat pero she lost weight considerably. Nanggaling kami sa ganyang sitwasyon and mahirap yon para sa mga may pamilya. Pero hindi ko maisip kung gaano mas mahirap yon bilang ina. Ito, si Bongbong Marcos. Bongbong Marcos as a person, hindi naman siya yung mayabang na tao, wala namang ganon. Pero ang pinakang
challenge kay Marcos is yung sa pamilya nila eh. Mabigat kasi yung aligasyon doon, ano. Ako nung panahon ng martial law, bata pa ako, hindi ko naman alam yung nangyayari. Yung tatay ko nasa military, so mas mulat kami doon sa kabilang side than yung mga naging biktima side. Pero being a student of politics, kahit papaano hindi ko naman ma-deny na bakit namatay si Ninoy. Kasi galing sa military, walang gagawa nun kung walang basbas yung commander. So, yun ang hindi ko ma-reconcile. Kaya I believe, I came to a conclusion na si Ferdinand Marcos ang nagpautos nun. Last na lang, si Tony Gonzaga. Si pinulutan din ng publiko nung nakaraang about 2 weeks ago because of that interview with Bongbong Marcos. Una, ano masasabi mo kay Tony Gonzaga? Yung ang tawag nga nila para daw naging enabler pa naging enabler ng revisionism ito si Tony Gonzaga. What can you say about that, bro? Actually, napapanood ko yung mga ibang ini-interview niya. Napanood ko yung interview niya kay Isko Moreno, kay VP Leni, at saka itong kay Bongbong Marcos. Pagka tinitignan mo lang in terms of yung consistency niya, yung fairness niya, wala kang masisense na kinikilingan niya. Over that. Pero kasi yung mga nagprotesta doon sa interview na yon, sa kanila kasi personal yun, kung ikaw rin kunyari na biktima nga ng martial law, parang dapat hindi mo siya in-interview. Can I fault Tony Gonzaga for that? Hindi ko rin masabi kasi yung kinalakihan niya maaring ganun eh. Sabi ko nga ako nung lumalaki, nung bata akong hindi ko naman nafe-feel yung nun kasi nga bata pa ako tapos nasa military family pa kami. So kung hiningan mo ako ng opinion nung let's say mga 1990s, iba yon sa opinion ko ngayon. Kasi di ba iba yung kinalakihan ko eh. So ganoon din so personally I won't judge si Tony Gonzaga about yung morality of the act, but because of the backlash, siguro she should learn from it na medyo mas titignan natin, mas magiging sensitive tayo politically. Last na lang, ano po tatakbuhan ninyong posisyon para po sa 2022 elections? Kung tatakbo po si VP Leni pagka-presidente, tatakbo ako bilang senador. So, yun po. Sige po, kausapin niyo po yung ating mga kababayan. May ilang piraso akong tagapanood. Go ahead po, Senator. Sa ating mga nanonood, alam ko, may mga pro and con na wag naman tayo masyadong mainit masyado, yung parang gigil na gigil tayo. Wag niyong kagalitan si Katunying. Ako yung may kasalanan yan. But thank you, and this interview means a lot, and I hope hindi ka magsawa rin sa akin. Salamat. Yes. Salamat po. Mahaba na kasaysayan namin ni Senator. Mabuhay po kayo at God bless po. Grabe, no? Init. Woo! Pinawisan ako doon, bailon ngayon Ay, nako, talagang to si Senator Trillanes. Malamang marami na namang napagalit ngayon, pero no problem. Kung may galit sa kanya, may nasusuklam sa kanya, sigurado ako, meron ding elibs na elibs sa kanya dahil sa kanyang katapangan, consistency, sa mahabang panahon na. Hindi naman madali yung ginagawa niya, sa totoo lang. Kaya niyo ba yun? O, mo, hindi ka ngayon makakibo. Pero just to set the record straight, bagamat may mga allegations si Senator Trillanes, as we speak, sa akin pong pagkakaalam, wala pong kaso na nakapending po sa husgado laban sa mga Duterte in relation to the accusations and allegations nito pong si Senator Antonio Trillanes. And kung after this broadcast,
gusto pong maghabla o magdemanda ng mga Duterte laban kay Trillanes, it's also up to them. Dininay na po ng mga Duterte ang mga aligasyong ito ni Senator Antonio Trillanes. So, kwentas klaras tayo, ha? Grabe, pwedeng mambas, ha? Pwede nyo ako ibas. Pwede ko rin kayo ibas. Bas, palitan. Sino ba gusto nyong makatapatan natin sa susunod? I-message nyo nga kami dyan lang sa comment section. And by the way, bago lang tayo maghiwa-hiwalay ngayong gabi, baka nakakalimutan nyo, in-extend hanggang katapusan ng buwan ang registration. Samantalahin natin yung mga kabataan dyan at yung mga matatanda na hindi nakaboto nung nakaraan. Kung dati kayong botante, reactivate po nyo yung status nyo. Tandaan ninyo, ang boto ng mayaman, mahirap, ang great equalizer. Approve? O paano? Bye! Happy weekend! Woo!